Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Comperada from Bacolod City, Negros Occidental dito po sa Pilipinas. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin kung may chance bang ma-approve ang interim release ni Tatay Digong sa ICC or International Criminal Court. Ano ba ang mga conditions? Ano ba ang mga dahilan? Or hindi talaga siya mapagbigyan ng kanyang interim release, no? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Isa sa pinakamainit ngayon na mga balita guys, ang petisyon ng mga lawyers ni Tatay Digong na mabigyan po siya ng chance or pagkakataon na mga interim release. May mga bansa na po na gusto siyang kupkupin, kaso may mga dahilan, no? Pero sa akin, tignan natin ang mga dahilan or may chance ba siya ma-release, no, from the ICC Detention Center. May maaaring pagkakataon na si Tatay Digong or our former President Rodrigo Roa Duterte makakuha ng tinatawag na interim release mula po sa ICC or International Criminal Court, pero hindi ito automatic. May mga ilang mahalagang factors na papasok. Una-una, talakayin natin guys ang mga dahilan kung bakit may chance siya na magbigyan ng interim release. Age and humanitarian grounds. Si Tatay Digong, alam natin, is already 80 years old, matanda na, kaya gamit ng defense ang edad bilang dahilan. Ikalawa, no flight risk at punong kalagayan. Hunyo 12 filing, sinabi niya hindi siya tatakas at hindi rin makakagambala sa proseso at may host country na pumayag sa prinsipyo. I doubt. Baka tumakas o maggawa naman ng mga kalokohan dyan sa social media, mag-announce ng mga iba-iba panawagan, no? Ikatatlong dahilan, prosecution stance. Maaring hindi tutol ang ICC prosecution basta may itutupad na strict conditions. Ano ba guys ang mga hamon sa kanyang interim release mula sa ICC? Number 1, matinding oposisyon ng biktima. Ayon sa representative na si Cristina Conte at pangalawang National Union of People's Lawyers, NUPL, maraming tutol dahil baka magdulot ito ng panganib sa mga biktima. Tama naman guys. Ikalawang rason, ayon sa history ng ICC or International Criminal Court, sa loob ng 23 years taon ng ICC, wala pang interim release sa kasong crimes against humanity. Napakabigat po ang crimes against humanity. Similar po ito kay Saddam Hussein, no? Binitay nga siya eh. Nagawa lang ito sa minor offenses, Article 70 tulad ng obstruction of justice. Pangatlong dahilan, legal criteria sa Rome Statute. Kung may flight risk, magagambala sa proseso o posibleng gumawa pa ng krimen, matatanggihan agad. Ano ba ang mga malinaw na kriteria ng International Criminal Court sa pag-interim release kay Tatay Digong or ICC? Base sa Article 58 at 60 ng Rome Statute, number 1 ay hindi siya flight risk, I doubt. Ikalawa ay hindi sasagabal sa proseso. Pangatlo ay hindi susubukang gumawa ng krimen. Hindi nga siya gumawa ng krimen, pero kung utusan niya ang kanyang mga tao, yun na lang. Kung may doubt, ika-4, posibleng butasan na may mahigpit na kondisyon tulad ng bail, pagsubaybay, passport surrender at iba pa. Paano magkaroon ng chance si Tatay Digong? Ito po ang gusto nating malaman. Ayon sa panalistik ko, number 1, persecution agreement. Kung sasang-ayon sila na may sapat na kondisyon, malaking bonus ito. Ikalawa, strong conditions. Kung mayroon host country na handang magpatupad at monitoring. Ikatatlo, chamber decision. Pag-aaralan ng pretrial chamber 1 at kung hindi meet ang detention criteria, pwedeng palayain. Ano yung chance talaga? O lang hiri tayo. According sa lawyers representing victims, 50-50 daw na posibilidad depende sa maliliit na detalye ng kondisyon at
kakayahan ng host country na mag-monitor. Pero tandaan, historical precedents walang nang nag-grant interim release para sa crimes against humanity, guys. Matindi ang opposition at mahirap ang legal hurdle. So, ano ba? May chance ba ma-release si Tatay Digong? May slim pero hindi imposible na may chance si Tatay Digong na interim release. Malaki ang maging epekto sa kondisyon ng agreements ng prosecution at kakayahan ng host country, pero dahil sa walang president, matinding kontra ang mga biktima at istrikto ang ICC, sa medyo mahirap pa rin decision sa pabor sa kanya. Yan lang po guys, maraming opposition. Iyon lang po guys, ano ba masabi nyo? May chance ba si Tatay Digong ma-interim release? Sa akin, medyo malabo pero may chance. Iyon lang po, please subscribe to my channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys, kita-kita tayo sa susunod na video. I love you all.